Manalangin tayo, ating ilagay ang ating mga kamay sa tapat ng ating mga dibdib, pikit natin ang ating mga mata, at bahagyan nating itungo ang ating mga ulo, tanda ng pagpapakumbabang paglapit sa Diyos. Samantalahin natin ang pagkakataong ito na tayo harap sa Diyos na taglayin ang pusong nagpapakumbaba at humingi ng awa. At hindi lang awa, kundi hilingin natin na muli tayong paalalahanan ng Panginoon upang sa ating mga pagkalimot, sa ating mga tungkulin, sa ating mga gampanin, ay muli niya tayong paalalahanan nga at muling mag-alab ang ating paglilingkod sa Kanya. Tayo manalangin. Banal na Diyos at dakilang Ama, sa gabing ito pinupuri ka namin, pinasasalamatan dahil sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat sa patuloy mong pagpapahiram ng lakas at buhay. Salamat din sa pagkakataon na ngayong gabi nakaharap kami sa iyo. Mangyari nawa na kami kalugdan mo, tanggapin mo sa banal mong harapan, bagamat kami ay nagkukulang at nagkakasala. At mangyari din nawa na mga biyaya, pagpapala, himala na inilaan mo sa pagtitipong ito ay aming mata mo. At dalangin ko ngayong gabi na patuloy mong samahan ang aming pagtitipon. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay pang kaming lahat ay abutin at pagpalain. Pawiin ang aming mga kapaguran at kahinaan at mangyaring ang aming puso ay maituon namin sa pagkikinig sa iyong mga salita. At dalangin ko na ang iyong mga salita ay iyong pagpalain upang maging kalakasan ng bawat isa sa amin. At loobin mo rin na iwanan na ito ng tanda ng himala at kababalaghan, lalo na sa mga nakikinig sa himpilang iyong pinagpala. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, at ang may sakit ay pagalingin, ang mga nanghihin ay palakasin, at ang mga nanlulupaypay patatagin. At higit sa lahat, ang nagiging tapat ay iyong pagpalain. Ngayon pa lang, amin ang inaangkin ng tagumpay, at dahil sa tagumpay, ikaw ay aming patuloy na pupurihin, patuloy na luluwalhatiin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin natin ang Panginoon.
Purihin, purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Tayo po'y manahimik at ating pong pakinggan ang mabuting balita. Ang mabuting balita na pinili ko po nating tunghayan ngayong gabi ay isa sa mga pamoso at paborito ninyo. At paborito na rin ng mga mangangaral na kagaya ko. And this gospel reading is taken from the Gospel of the Lord according to Saint Mark, chapter 10, verses 46 to 52. Kabanatang 10, talatang 46 hanggang 57 ng Ebanghelyo ng Panginoon ayon sa pagsulat ni San Marcos. They came to Jericho, and as Jesus was leaving with his disciples and a large crowd, a blind man beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting by the road. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, son of David, have mercy on me." Many of the people scolded him and told him to be quiet. But he shouted even more loudly, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called the blind man. "Cheer up," they said. "Get up, he is calling you." So he threw off his cloak, jumped up, and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. "Teacher," the blind man answered, "I want to see again." "Go," Jesus told him. "Your faith has made you well." At once he was able to see and followed Jesus on the road. Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan na namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag na nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag kanya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, kapanalig, mga pinagpalang mga anak ni El Shaddai, mga manggagawa, mga lingkod, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating lahat. Lakas-lakasan nyo. Alive pa ba kayo? Tanungin mo yung katabi mo, "Anong sinabi nyo? Wala pa naman ako sinasabi." Sabi mo, "Alive ka pa ba?" Anong sagot niya? Kumustahin mo siya. Anong sagot ng choir pag kumusta ka na? Thank God! IRS! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, mayabang kalooban, maginhawa, at matagumpay!
Sayaw tayo para mawala ang antok nyo. Prosperous talaga, magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at matanuhan. Tagumpay na ba kayo? Uwi na kayo. Sige. Taas natin ang ating mga kamay para tayo'y... O gusto nyo, tayo na lang tayo para na. Lupit ko naman, ano? Nakataas na ba kamay nyo? Sige, ganyan na lang habang nagsasata. Lalong nalupit, malupit. Sige, bibilang ko ng 3, upo tayong sabay-sabay, ha? 1, 2, wala pa. Dalawa pa lang yun, sige. 1, 2, 3. Okay. Palakpakan at purihin si Yahweh El Shaddai. Ako, nakakahalata na ako dito sa... Pangatlong beses na ito, na natatapat ako sa inyo. Nung una, akala ko, tawas lang talaga yun. Nung pangalawa, tsamba. Pero parang ngayon, pakiwari ko, sinasadya na yata ito.
Medyo nakakasawa na rin kayong kaharap eh. Pag, ano. Gusto ko Sabado naman. Hindi. Hindi tayo magsasawa kapag salita ng Diyos ang pinag-uusapan. Amen. Ngayong gabi, mayroon lang tayong maikling pag-uusapan at paalala sa mga lingkod. At marami sa ating kasi dito ay lingkod. Ano? Tanungin nyo yung katabi nyo. Oh, wala pa akong sinasabi. No? Hindi ko, baka tinatanong nyo, bayad ka na ba sa utang mo? Ano naman? Sabi nyo, lingkod ka ba? Anong sabi? Dapat lahat naman tayo, anumang mga gampanin natin, kahit maliliit yan, basta't ginagawa natin yan para sa Panginoon ay paglilingkod na rin yon. Amen? Kaya wala ka man tungkulin sa ministry o sa mga gawain, sa mga prayer groups, chapters. Pero sa bahay mo, Kristiyano ka, naglilingkod ka, paglilingkod na rin yon, di ba? Kanina, pinakikinggan ko yung kwento ni Father Sani, alam nyo, yung tagahatid niya, tagasundo niya sa Amerika. Magandang pagkakataon yung ginawa ng kapatid natin yon na habang naglilingkod, nakakapag-evangelize siya. Ako, sabi ni Father Sani, iba sila doon, sabi nila, ang sasaya nila. Eh, hindi kayo makarelate. Kasi, napilitan ng marami sa inyong pumunta na naman. Kasi First Tuesday na naman. Di ba? Ha? Oh, maniwala ko sa inyo. Maraming nagreklamo bago pumunta rito. Maniwala kayo. Ha? Oh, maraming nagreklamo. Pero, nandito na rin lang kayo, tapusin nyo na. Di ba? After all, pag uwi kayo, matatraffic kayo sa EDSA. Di ba? Kaya, huwag kayong mag-alala. Pag upo ng bagong presidente, change is coming. Anong ibig sabihin ng change is coming? Sige nga, kung alam nyo. Mali! Ibibigay na ang sukli, sabi. Yung mga hindi nagsusukling taxi driver, jeepney driver, ibibigay na ang sukli nyo ngayon. Amen? Lalo na mga senior citizen. Yung discount nyo ibibigay na. Anyway, ngayong gabi, ang pag-usapan natin, it's all about discipleship. After all, ang Martes, sabi ng ating punulingkod, ay inilalaan para sa mga manggagawang gumagawa, manggagawang ngawa ng ngawa, manggagawang walang ginagawa, basta manggagawa, di ba? At least kasama kayo sa manggagawa. Amen? Okay. It's all about discipleship. Kapag sinasabi nating discipleship, ang kahulugan niyan ay simpleng kahulugan ay follower, tagasunod. Kapag ini-attribute natin ito sa Panginoon, ito yung lahat na nagpro-profess na sila ay tagasunod ni Kristo. Gaya doon ng mga 12 alagad na talagang sumunod sa Panginoon. Sa atin namang pamamaraan, hindi man tayo tinawag na kagaya ng 12 disipulo, ay maituturing na rin natin ang ating sarili bilang disipulo sapagkat sumusunod na rin tayo sa Panginoon, di ba? At kapag sinasabing disipulo ni Kristo, medyo narinig natin kanina sa mga unang nagsalita dito na kasamahan ko, kung nandito kayo kanina, ha? Of course, yung iba nandirito, yung iba'y galing sa opisina, ngayon lang dumating. Nabanggit ni Cardinal Peter Bautista. No? Cardinal na raw pala yun. Na-ordin na pala yun. Na dapat kaakibat ang suffering, di ba? Sa pagiging lingkod ng Panginoon, di ba?
At sumunod naman ang ating kapatid na si, anong tawag natin sa kanya? Hindi, cardinal na yung isa, anong tawag na? Pope na. Wala, umalis na sa pagkapari yun. Si Brother Ray Vargas na lang para hindi halata. Sabi niya, it's not suffering but responsibility. Kasi lahat ng ginagawa naman natin dito, kung talagang ito'y ginagampanan natin na dahil naniniwala tayong tinawag tayo at lingkod tayo ni Kristo, then that is most likely considered responsibility. Kaya kayo narito ngayon. Sige, matulog lang kayo habang... pero ngayon, ang pag-usapan natin, paano nga ba talaga at ano ba ang perfect stages of discipleship? Kasi may mga bahagdan yan ng pagiging lingkod ni Kristo. How do we follow Christ? Kasi marami tayong narinig, sumusunod ako sa Panginoon. Anong paraan? Nag-iika po ako. Dumadalo ko ng fellowship. Marami nating masasabing, nagsisimba ako. Yung mga kalakaran sa ministry, sinusundan ko. So, disipulo. Salita ng Diyos, isinasabuhay ko. Disipulo ako. Pero may mga bahagnan kung paano tayo nagiging perfect disciple pala. Na-discover natin ito na gusto ko ring i-impart sa inyo ngayong gabi. Kaya, nakikinig pa kayo? Okay. Perfect stages or tinatawag natin stages of discipleship ay nagsisimula ito sa nakita natin sa buhay ni Bartimeo itong discipleship na ito. Nagsisimula ito palagi. Kung iba ang pamamaraan ng pagsunod natin o iba yung bahagdan na dinaanan natin, hindi natin makukonsider na perfect yan. Dapat kapag nagiging perfecto yung accurate at tama yung stages o na dinadaanan natin. Para kay Bartimeo, he is an example of perfect disciple or stages of discipleship yung kanyang ginawa. Bakit? Kasi ang una na tinatawag natin bahagdan o stage ng discipleship ay nagsisimula tayo dapat doon sa need, pangangailangan. Anong pangangailangan? Baka sabihin nyo, kwarta na naman. Hindi na kayo nagsawang mag-usap sa kwarta. Pera. Kapag sinasabing need, hindi palaging material need, di ba? Or needs. Para kay Bartimeo, natural. Ang unang hahangarin niya ay ang makakitang muli. Bakit? Bulag siya . Number one priority talaga yung need niya. At minsan, tatandaan natin, nagki-create na ang Panginoon ng need natin para magkaroon tayo ng pagkakataon na hanapin siya at sundan siya. Kaya, kung tayo'y nagsimula sa gawaing ito dahil may need kayo o pangangailangan kayo, wow, napakagandang pasimula yan. Halimbawa, anong mga needs na dinaanan natin? Magulo ang tahanan ninyo. Hindi na kayo mapayapa sa loob ng tahanan, away ng away ang mag-asawa. Bakit? Kasi kasama ang biyanan. Kapag gano'n, talagang medyo kaya naguguluhan, di ba? Anong ginawa? Kaya minsan narinig natin, impyerno ang bahay na ito, di ba sinasabi natin. Makalayas na nga. Minsan si Mr. wala nang ganang umuwi. Bakit? Dakdak ng dakdak si Mrs., putak ng putak. Pagdating ni Mr., sa halip na tanong, kumain ka na ba? Ang tanong, saan ka na naman galing? Anong ginawa mo? Sinong kasama mo? Wala.
wala ang magandang relasyon. So sa puntong yon, maari kang dalhin ng Panginoon at kapag nakita mo yung pangailangan, yan ang mag-aakay at magtutulak sa iyo para hanapin mo ang Diyos. Kagaya kay Bartimeo, nakita natin, bulag, hindi makakita. At nung marbalitaan niya, dumarating si Jesus, anong nangyari? Aba, nabalitaan, sabi niya, dahil hindi makakita, para mapansin siya, sumigaw siya. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Need o pangangailangan ang nagtulak sa kanya para tawagin si Jesus. Kayo, saan kayo nagsimula? Nagsimula ba kayo rito sa pagdalo-dalo nyo dahil nakita nyo maraming tao? Magandang magnegosyo. Kaya kahit nasa loob ng house of prayer, nag-aalok ng paninda. Di ba? Kapag ganun ang pasimulan natin sa pagsunod natin sa Diyos, tatandaan nyo, mabuhay yan. Pero kapag nagsimula tayo sapagkat mayroon tayong pangangailangan na minimithi na mangyari, halimbawa, may sakit ka, wala nang pag-asa, sabi ng doktor, mamamatay ka na. Pero nabalitaan mo, sa fellowship na yun, may Jesus na nagpapagaling, na ibalita sa iyo, isama mo nga ako. Need. Kapag ito ang dinaanan natin at naging disipulo tayo ni Kristo, tatandaan nyo, magandang pasimula. Nagsisimula tayo dala ng pangangailangan natin ng tulong ng Diyos. Nagsimula ba kayo sa ganyan? Ako, dyan ang pasimula ko. Diyan ako nagsimula kung bakit ko nasumpungan at natagpuan ng gawaing ito. Dahil kailangan ko ng kapayapaan ng isip. Bakit? Hindi payapa ang isip ko. Magulo ang isip ko, natutuliro ako, hindi ko alam ang gagawin ko, dala ng kabiguan. Hindi sa pag-ibig. Kabigo ang makamit yung gusto kong propesyon. Nabigo ako at naging daan yun para ang sarili ko'y sarili ko'y nagumun sa bisyo dahil na-discourage ako. Bakit? Hindi ako pumasa para maging certified public accountant. Nagulo. Guho ang mundo ko. Bakit? Marunong naman ako magkwenta. Bakit ganun? Hindi ako tumama. Yung mga witingero at kubrador, kayang-kaya. Ako, nag-aral ako ng accounting, hindi ko naipasa. Hindi nagtutugma ang balance sheet. Yung mga kubrador at mga kabo, kayang-kaya. May kubrador dyan, di ba? Dati kubrador kayo, di ba? At kabo. Pahuhuli ko kay probinsyano. Sige kayo, Galit na galit si probinsyano dyan. Makakala niya. So, alam nyo, yung kaguluhan ng isip na yon, yun ang nagtulak sa akin para maghanap sa Diyos. And salamat naman na sumpungan ko ang Panginoon sa ganitong gawain. So, a discipleship to be perfect, it must start with a need. Pangangailangan ng kapayapaan, restoration ng relasyon sa mag-asawa, kagalingan, bagsak sa negosyo, gusto nyo yung makabangon, yung asawa na nawala, gustong mabalik, yung biyanan na umalis, hayaan nyo na yan, huwag nang problemahin.
Uy, maraming galit sa biyanan dito, lagot kayo. Pag uwi nyo, tutugising kayo. It always starts with a need. Wala ka nang magagawa pa talaga kung ikaw tinaningan na ng doktor. Naku, maniwala kayo. Kahit ilublob ka na sa ilog Pasig, gagawin mo siguro ay mabuhay ka lang, di ba? Kaya hindi ka taka-taka. Yung iba, kapag talagang tinaningan na, sasabihin, anong gusto mo? Ipakainin mo na ng masarap. Hindi alam yung pagkain na masarap, lason lalo. Di ba? The more na pinakakain mo yung ng masarap, yung may sakit, naku, lalong nalalason. Kaya huwag kayong magkakain ng masarap. Ipadala nyo sa disciple yan. Lalo yung mga sugpo, alimango. Okay, so, kapag nandun ka na sa puntong nangangailangan ka na, at sa tingin mo'y wala nang makakapagbigay lunas, walang makatutugon sa pangangailangan mo, anong gagawin mo? Alam mo, ang Diyos na lang ang tanging paraan na hahanapin mo para magkaroon ng lunas at makatugon sa pangangailangan mo. After all, Diyos naman talaga ang pwedeng tumugon yan eh. Baon ka? Lalapit ka sa kumare mo, ay, hindi mo matataguan ka niyan. Nung mayroon ka pa, malapit sa'yo yan. Bakit? Nalilibre mo eh. Ngayon, baon ka? Naku, hindi ka nakilala niyan. Magpapalit ng SIM card yan para hindi mo na matawagan. Naniwala ka. Nakaka-relate kayo. Ginagawa kasi niyan eh. Iba eh. Yan ang mga disipulo. Marunong manglanse. Okay, so, discipleship, to be perfect, starts with a need. Na dahil wala ka nang makukuha at matatagpuan at masusumpong ang tugon sa pangailangan mo, ang masasabi mo, Lord, Lord, Panginoon na ang hahanapin mo. Nasusubukan na natin kasi ang ibang lunas, wala rin, di ba? Kung may cancer ka, pupunta ka kahit anong herbal na inumin mo dyan. Kahit daming lumalabas na herbal dyan. Kung ano-anong herbal na inumin, sige, subukan mo ito. Sige, magpatawas ka doon. Sige, wala, gagawin mo na. Minsan, may mga Kristiyano, nakukompromise na ang pananampalataya kapag nandoon na sa kalagayan. Sige, kahit na hindi ka na sige, magpatawas na nga. Tapos sasabihin ng nagtawas, ay, mag-alay ka ng puting manok. Yung kaliskis ng paa, itim, puti ang palahibo. Diyos ko naman, anong gagawin? Pipinturahan mo yung paa para maitim. Makasunod ka lang, di ba? Because of need. Kapag nandun ka na kasi wala ka nang magawa, susuko ka na eh. Nandiyan pa ba kayo? Okay, so yun ang unang magandang tignan natin. It starts with a need. Yung iba nandirito, kaya dumalo sa gawain, nagbabakasakali. Bakit? Wala kaming anak, ang tagal na namin mag-asawa. Hindi, di ba? May nangyaring ganun, di ba? Yung iba, ang tagal nang hindi matagpuan yung asawang nawala. Di ba? Yung iba, talagang baon na baon. Di ba? Mabibigat ang nararanasan natin na minsan sabi ko sa inyo, yan ay kinikreate din ng Diyos na need natin para hanapin natin siya. After all, siya yung alam niya na makakalunas. Na kapag natsumpungan natin siya, then the answer comes. Amen? Palakpakan at Panginoon. So, that is the first step.
Yung tayo ay may pangailangan, kaya hahanapin mo ang Diyos. Nasubukan mo na yung iba, wala. Diyos na lang talaga. At ito nakakalungkot nga minsan dahil palaging last resort natin ang Panginoon. Kapag hindi ka Kristiyano, di ba? Last palaging huli, nasa huli ang Panginoon. Susubukan mo na ibang bagay. Halimbawa yung sakit, doktor muna, albularyo muna, magtatawas muna, manggagaway muna. Di ba? Pero pag wala na nangyari yon, herbal muna. Ang kahuli-huli niyan, maniwala ka, langis ni El Shaddai lang pala ang kailangan mo. Amen? Yung Vicks ni Brother Rex yun. Pag pinahirang ka, okay, so it starts with a need. Ulitin ko ha. A discipleship to be perfect, it starts with a need. Kagaya ni Bartimeo, hinanap niya ang lunas ng kanyang pagkabulag sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, go! Magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Tinutugon ng Panginoon ang need. Natural. Bakit? Natural, kapag hindi nangyari yung pagtugon, paano ka susunod sa Kanya? Paano mo susundan? Wala palang mangyayari. Kahit humingi ka ng tulong, hindi ka tinulungan, susundan mo ba yon? Hindi, di ba? Parang kaibigan yan pag inutangan mo, hindi ka pinautang, hindi na kita kaiba. Hindi ka nasasama dyan. Di ba? So, it starts with the need. At tumutugon naman ng Panginoon. Para ano? Para dalhin tayo sa ikalawang hakbang. Ano ikalawang hakbang? Natural, kapag na-meet yung pangangailangan mo, darating tayo doon sa we will went on to gratitude. Yung tayo naman ay magpapasalamat. Di ba? Marami sa atin, yun talaga yung prosesyong dinaanan natin. Nung tayo'y pinagaling, pinagpala, answered prayer, nabuo ang tahanan, dumating yung hinihintay natin na matagal nang inaasam, ibinigay ng Panginoon. Wow! Anong sabi? Isinisigaw na, praise the Lord! Hallelujah! Nanlulupasay pa di ba? Yung iba, nagpapatuto, umiiyak. Bakit? Tears of joy, sabi nga nila. Ako naranasan ko rin yun, yung mga, dahil sa pasasalamat ko, naku, umiiyak ako sa pasasalamat. Nung ako'y unang-unang maka-abroad, naku, ang sarap ng, para akong baliw na umiiyak sa kama, Lord, ang umambait-bait mo, Lord. Tapos kumakanta kami, show me now your glory. Make me know your ways. Let your very presence. Nawala akong boses. Ang sarap ng pakiramdam, kaya yung pasasalamat mo, walang tigil di ba? Kahit na nagngunguy-nguy nga yung ilong mo, may sipon na, uhog na. Wala, baliwala yan. Basta Lord, yung emosyon mo, high na high ka. Lord, salamat, salamat! Napapansin ko yan minsan kapag may nag-ELSS kami, may mga taong gano'n, siguro talagang natouch ng salita ng Diyos, natouch doon sa mga sharing ng mga preacher, at yung buhay niya, tumugma doon sa patotoo. Wow, talagang nabless naman talaga. Kaya papansinin mo, yung luha, yung uhog, magkasama na. At pagkatapos, pag sinilip mong ganyan, mahaba na pa, singhutin mo, babay. Yaki! Ay, sorry, baka may mga kumakain. Ba't ko pa pala nabanggit yun? Pero, baliwala yun Ang namamayani doon sa'yo, ay, wala akong pakialam. Salamat, salamat, salamat. Kaya nga minsan naririnig nyo, nasasaksihan nyo dito, di ba? Sabi ng mga MCs, sister, ABC lang ang sharing natin, Sandali lang.
Minsan, parang ayaw pang hawakan ng microphone, nanginginig. Mamaya-maya, dahil na-control na yung kanyang emotion. Wow! O, tapos na-overwhelm na sa kanyang sinasabi. Oras na, hindi pa tumitigil. Yung MC, nag-i-insinuate na, tumigil ka na. Nagre-recap na yung MC. Hindi pa rin pinagin, tuloy pa rin ang patotoo. Bakit? Yung pasasalamat kasi gusto mo talagang sabihin. Bakit? Pinagpala ka ng Panginoon eh. Kapag hindi ka natutong magpasalamat pagkatapos kang pagpalain, anong tawag sa'yo? Kaya nga tayo, kahit na malilit na bagay, ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Di ba? Dapat. Magpasalamat tayo kahit na yung mga malilit na bagay na dumarating, halimbawa, na humingi tayo malaking halaga. Ang dumating maliit. Baka sabihin yung, Lord, sa susunod, huwag mo na ipadaan sa pulis. Hindi naman na gano'n, diba? Sasabihin, Lord, salamat, may dumating kahit paano, hindi nawala. Di ba? Yung bagay na yun, mahalaga yun sa atin. Yung matuto tayo magpasalamat sa Panginoon, napakasarap na pakiramdam yun. At natutuwa at nalulugod ang Panginoon kapag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Kaya si Bartimeo, yung kanyang gesture na ganon, hindi man niya sinabing, Lord, salamat, pero yung pagsunod niya ay isa ng pamamaraan ng kanyang pagpapasalamat. Di ba? Ako kaya nga ako naglingkod din una naman, hindi ko naman talaga, sabi ko sa inyo, madalas kong sinasabi, wala sa guni-guni ko. Mag-artista kasi ikaw dapat. Akala nyo, nakalimutan ko na yon. Dali, nabimilt na yung makeup ko. Kaso, wala Nang nabihag ako ng Panginoon, di na ako nakawala Nagbago yung desire ng puso ko nung ako'y hinipo ng Panginoon Kaya sabi ko, sige, maglilingkod ako sa'yo. Kaya yung pasasalamat ko, ibinuhos ko na naman sa paglilingkod. Hindi ko ipinagyayabang yung paglilingkod ko, pero binibilang ko yung taon na nandirito ako sa ministry. Nakakatatlong dekada na ako mahigit. Kaya pag gumanon ako, medyo manipis na yung buhok sa tuktok ko Pero hindi bale. Alam ko na mayroong anumang nawala sa akin, hindi kawalan sapagkat mas higit ang ibinalik ng Panginoon. Kaya yung pasasalamat hindi nawawala sa kalooban ko na kahit namumunting bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ko, salamat. Salamat, salamat. At ang tanda ng pagpapasalamat ko, ito yung aking paglilingkod. Kaya, after na ginawa na sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay ko, ginagawa sa pamilya ko, nasasabi ko sa sarili ko, saan pa ako pupunta? Maglilingkod na ako. Siguro naman may mga ilang nakakakilala sa akin, diba? Hindi naman lahat kilala nyo ako, di ba? Ako naman yung paglilingkod ko'y hindi ko naman pwedeng ipagyabang sa grasya ng Diyos yan. Pero masasabi ko rin na yung paglilingkod ko naman siguro'y kakikitaan nyo naman siguro ng magandang halimbawa. Dahil kahit pumunta ako sa prayer meeting, hindi ako naghahanap ng merienda. Kasi natatakot ako Baka ibawas nyo sa LO. Pero salamat na rin kung may merienda na may LO pa, di ba? Doble biyaya, di ba?
nagtataka ako, may pinamirinda na, may luma, nagre-reklamo pa yung iba. Ano mo? Pasalamat nga di ba? Pasalamat nga na sa paglilingkod na ganun. Yung mga biyaya na ibinibigay ng Diyos, naku, wala nang yung pasasalamat nga kung may iba pang salita na pwede nating ibigay at pwede nating bigkasin, yun na siguro ang bibigkasin ko. Wala na akong alam kundi salamat yung iba pala, thank you. Ayun, parang gano'n. But, titignan nyo. Alam ko, ito yun yung prosesyon dinadaanan nyo, di ba? Kaya kayo siguro nandirito, naglilingkod kayo. Tanda na rin ang pasasalamat nyo. Bakit? Abay, ang dami ng pinagpala sa inyo di ba? Alam nyo, minsan na ako'y nakikinig mga sharing sa mga testimonies ng ating mga kapatid. Para kung nanliliit. Kasi narinig ko yung iba, binigyan ako ng maraming bahay. Binigyan ako ng maraming sasakyan. Binigyan ako ng negosyo. Kapag narinig ko yun, nakakainggit. No? Ang dami nilang sasakyan. No? Ang dami nilang bahay. Ako ang negosyo ko, agwa-abili na lang, hindi pa bumibili lahat. hindi ko pa sarili yun, di ba? Amin pang mga disciples yun, no? Hindi akin yun Ako lang ang gusto ko yung painumin, ayaw nyo naman. Sabado bumili kayo. Pero alam nyo, pasasalamat na rin yun in one way or another, di ba? Yung makapaglingkod ka ng sa maliit na paraang yun, para yung ibang tao naman ay makinabang, paglilingkod na yun sa akin. Ito, hindi ko alam kung napaglilingkuran ko kayo, tulog na yata kayo. At ako naniniwala, makikinabang kayo. So, ano yung unang stage ng discipleship? Need. Need. Yung begin with a need. Went on to a gratitude. At ang ikatlo, yung finally, huwag niyo nang kantahin, sinabihan na po, maiksi lang antok hanggang alas 9 lang tayo. Nagmamadali ba kayo? Hanggang alas 9 lang tayo. Kahit hindi kayo nagmamadali, alas 9 lang talaga tayo. Ikatlo, ito para magandang tignan natin. Ito dito tayo tatagal siguro ng kaunti. Begin with a need, went on to a gratitude, and finish with loyalty. Sabi niyo, loyalty. Kanina yung salitang mga napakinggan natin ay suffering, responsibility. Nandyan na, isusunod ko ang salitang tandaan natin ay loyalty. Ang salitang loyalty o loyal ay sinasabi, meaning ay faithful to an oath or allegiance. Or faithful to one's allegiance as to government or friends. Ngayon, yung sinasabing loyal sa politika, sa gobyerno, hindi na uso ngayon yan. Bakit? Ngayon pa lang, ang dami ng nag-turncoat. Nabalitaan ko, narinig ko sa balita kanina, yung mga partido liberal, umaalis na sa liberal. Saan na pumupunta? Pumupunta na sa PDP. Bakit? Ruling party, PDP, Duterte. Naglilipatan na. Nawawala ang loyalty sa partido. Bakit? Naikukompromise sa gusto ko, magkapwesto ako, gusto ko magkapudir ako, kaya ikukompromiso mo yung partido. Nawawala ang loyalty. Pero tignan natin si Bartimeo sapagkat
Ito ay magandang example ng loyalty. Pagkatapos siyang pagalingin, nagpasalamat at siya ay sumunod. Naging loyal na tagasunod ni Kristo. Sabi nga sa ibang mga nagkukomentaryo, kung si Pedro natatakot na sumunod at sumama kay Jesus sa Jerusalem, si Bartimeo handang sumama hanggang Jerusalem. Kapag Jerusalem, alam naman natin yon. Binanggit ni Brother Peter yung kanina, di ba? Place of suffering, place of death. Pero hindi siya natatakot. Yan ang loyal. Na hanggat nandyan dahil nakatanggap ka ng kabutihan, pinagpala ka, pinagaling ka, kahit anong mangyari, susunod ka, kahit anong sabihin, hindi ka titigil, maglilingkod ka pa rin. Kanya nga lang minsan, nawawala sa atin yun. Kagaya nung malapit ng eleksyon, ako, may lumapit sa akin dyan sa labas. Sabi niya, Brother Ray, kausapin mo nga yung sister natin. Bakit? Inaaway ako kasi sabi ko sa kanya, susunod tayo kay Brother Mike kasi servant leader natin yan. Kung sino yung sabi niyang ibuto natin, yan ang susundin natin. Alam niyo, pagkatapos daw niya sinabihan yung sister na yun, katabi niya dyan sa upuan. Ewan ko kung nandyan yan. Nandito yan, palagay ko. Nandito. Sabi ng kasister natin daw, sininghalan siya. Ibang usapan yan! Ibang usapan daw pag politika. Bakit? Duterte ako, sabi niya. Tawa kayo ng tawa, kayo rin eh. Hindi kayo sumunod eh. Sumunod pa kayo? Ay, salamat naman. Sumunod tayo, talo. Wala naman talaga magagawa. Talo talaga, ano magagawa? Tanggapin ang pagkatalo, di ba? Natural naman yun. Wala namang masama kapag tumanggap ka ng pagkatalo mo. Susunod ulit. Hindi ako kakandidato. So, finish with loyalty. Loyal pa ba kayo sa ministry? Maniwala. Salamat naman. Palakpakan niyo ang sarili niyo kung loyal pa kayo sa ministry. Kasi may mga iba, sa totoo lang, kaya minsan nagdududa na ako. Alam niyo kung bakit? Minsan, kapag wala si Brother Mike, ayaw nang dumalo. Di ba? Kaya minsan may tatanungin. Sa prayer meeting, may ganun sa Amor Solo, may tatawag. May mga mahihilig tumawag sa telepono. Sister, brother, sino ang preacher namin mamaya o bukas? Inaalam. Kapag hindi paborito yata, kapag ayaw yung preacher, sige po, salamat. Pero pag nagustuhan, praise the Lord! Praise the Lord! Okay, tatawa-tawa kayo. Totoo yun di ba? Tapos yung iba, pagka anniversary, nag-request, hindi na pagbigyan. Nagtatampo, sabi niya. May nakausap nga ako, sabi niya, mula ngayon, hindi na ako magre-request. Bakit? 5 taon na kaming nagre-request, hindi naman ibinibigay. Hindi kasi pinapaliwanagan. Sabi ko, sister, pag nag-request kayo, magdalagay kayo ng 2 option kung sino yung gusto nyo. Kasi kapag yung inirequest nyo, naka-duty, hindi pwedeng pumunta yon. Kapag yung inirequest nyo, may radyo, priority ang radyo. Kapag yung inirequest nyo, may diocesan, priority ang diocesan. Di ba? Yung inirequest nyo, may sakit. Minsan pag may sakit, gagaling agad yun. Anniversary yun
hindi. Hindi. Reality. Pag may sakit naman talaga. Di ba? Hindi talaga pwede yung kaya kailangan magbigay. Sinong ibibigay? Yung bakante. Di ba? O. Kaya dapat naiintindihan nyo rin yun. Di ba? Kaya huwag kayong magtatampo. Ha? O, part of loyalty yun. Na kahit na hindi kayo napagbibigyan, okay lang. Kahit sino yan, tatanggapin natin yan. Amen? Ha? Yung isinubre yung ilo, huwag yun ang babawasan. Kahit sino dumating. Amen? Oo, di ba? At huwag niyong kinakategorize yung mga preacher kung ano ihanda nyo. Kung yun ang bukal sa kalooban nyo ibigay, ibigay nyo! Ha? Minsan pati pagkain, sinasala nyo pa yata, ito pang elder, ito pang assistant, ito pang SBD. Parang hindi naman tama yan, hindi maganda yata yan, ano? Wag naman ganon, di ba? Pag isa pinakain nyo sa plato, plato lahat, wag sa styrofoam Pag styrofoam, sige, styrofoam lahat. Parang maganda, di ba? O, ba't ko ba nabanggit yun? Loyalty, ha? Paano natin may papakita ang loyalty? Ganito, yung aso, kapag palagi mong pinapakain, nagiging loyal sa'yo, di ba? Pagdating mo, kakawag-kawag ang buntot niya. Ha? Pagdating mo, lalo may bit-bit ka, alam niya medyo may tagos na mantika yung supot. Aw, aw, aw. Kahit saan ka pumunta, susundan ka. Loyal. Ipagtatanggol ka niyan, yung aso. Di ba? Kapag napapakain mo. Wow, gustong-gusto ka niyan. Kahit saan ka pumunta, susundan ka. Didila-dilaan yung binti mo, lalo may balahibo. Di ba? May mga ganun. Yung manok nga Yung ikinukwento ni Brother Mike sa atin, yung pinapakain ni Mambilin sa kamay niya. Minsan sabi ni, natukas si Mambilin, ay, ang lakas mo naman tumuka. Inilagay yung mais dito. Kitang-kita ko. Tinuka pa. Siyempre, nasasaktan yung palad Ang lakas mo naman. Pero, totoo yun. Nakikita, pag dumalabas ng sterbilit, hawak niya yung lalagyan ng pagkain, talagang nagsusunuran. Sa mga disciples din sige, mamaya, sa mga coordinators din muna. Yung iba, loyal dyan sa mga head nila, lalo na, no? Nabibigyan ng negosyo. Gustong-gusto yan. Gustong-gusto yan. Yung nabibigyan mo palagi ng pabor, loyal sa'yo yan. Coordinator, kaya minsan hindi nyo naiwasan, ikinukumpara yung mga heads. Mas maganda pang si ganoon. Mas maganda pa si ganito. Di ba? Nandiyan ba yan? Parang ayaw niyong umamin. Sa disciple din, ganun din. Kapag nagbago yung heads, gusto mo. Kapag napagbibigyan mo yung disciple naipagmamaniho mo yung head mo. Kahit hindi ka umatin ng misa, okay lang sa kanya, okay lang. Pag hindi umatin ng misa, suspindihin mo, medyo galit yun. Magpe-Facebook yun. Loyal. Kapag ibinigay mo ang loyalty mo, kaya mayroon tayong tinatawag na Marcos loyalist, di ba? Yun talaga, subok yun. Bakit? Through thick and thin, hindi sila iniiwan talaga ang pamilyang yon. Nandoon sila sa hirap at ginhawa. And that is the best test of loyalty. Hindi ang pagiging masagana ka para masabi mong loyal ako sa Panginoon. Hindi yung masasabi mong pinagpala ako, marangya ako ngayon, kaya susund ako at maglilingkod ako. Hindi. Matetes ang loyalty mo kapag dumarang ka sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga sufferings. Sa gitna ng mga nangyayaring gayon, kay Kristo ka pa ba? Susunod ka pa ba?
Kayo siguro, kayo na ang humusga. Ako ito'y nangyayari din sa buhay ko. Minsan tinatanong ko, yung iba madalas mabigyan ng magandang opportunity. Ako hindi. Pero hindi sapat yun para iwanan ko ang paglilingkod. Hindi sapat yun para umalis ako sa ministry. Yung iba nga dito noon, yung mga umalis, sabi, pero pag nagpapatutuin, Lord, dito mo ako pinagpalat, dito na ako maglilingkod. Pero nawala. Bakit? Doon matetes ang loyalty mo. Kapag hindi mo na magustuhan yung mga policies, hindi mo na magustuhan yung mga guidelines na ipinapalabas ng ministry, hindi yan masusubok ang loyalty mo. Kaya yung pagdalo nyo ngayon, sana hindi kayo nagreklamo. Masasabi nyong loyal nga kayo sa Panginoon. Loyal kayo sa ministry. Kahit wala si Brother Mike, umulan, umaraw, bumagyo, bumaha, matraffic sa EDSA, hindi sapat yan na dahilan para hindi tayo dumalo, para hindi tayo makisa sa gawain. Kiinaway ka ng asawa mo, pinigilan ka ng biyanan mo, pinagbawalan ka ng mga membro ng pamilya mo, maglilingkod ka pa rin ba? Dapat, kung loyal ka, maglilingkod. Iwanan nyo na ako lahat, hindi ko iiwan si El Shaddai. That is loyalty. Na kahit anong mangyari, hindi lang sa pagkasaganaan, hindi lang sa kalwaan, hindi lang sa magagandang sitwasyon na nararanasan natin, kaya nagiging tapat tayo sa Diyos at loyal tayo sa paglilingkod. Hindi. Masusubok, sabi ko, kapag nandyan ka na sa problemang mabigat. Nandyan na nahihirapan ka na sa pag-aabono. Nabanggit yung abono na yan. Nandyan na madalas ang kontribusyon. Sapat na ba yan para iwanan mo ang paglilingkod mo? Kayo may sabi niya na, malapit na. Meron akong isang nabasang simpleng panalangin. It's all about loyalty. Ang ibig sabihin nito ay kahulugan. Sabi ng isang panalangin, Diyos ko, pangunahan mo po ako. Ikaw ang karayom, ako ang sinulid. Kung saan ka susuot at tatagos, doon ako susunod. Nakakita na kayo ng sinulid at karayom? Sunod-sunuran ang karayom o ang sinulid sa karayom. It is a very good analogy of what loyalty is. Panginoon, ipanalangin natin ngayon, ikaw ang karayom, ako ang sinulid. Kung saan mo ako dalhin, doon ako pupunta. Kung ano yung paggagawa, gagawin ko. Kaya ngayong gabi, magandang paalala yun sa atin. Alam ko marami nang nahihirapan sa paglilingkod nyo. Yung mga ibang galing sa malayo, yung iba'y nanatili, yung iba'y umuwi. Yung iba, pati pamasahe, nahihirapan na rin. Pero, ipinakita nyo ang katapatan nyo sa paglilingkod. Yung iba, galing sa trabaho. Sinuong ang traffic sa EDSA, pero hindi pwedeng hindi pumunta sa gawain dahil araw din ng pagsamba. That is loyalty. Itong mga kasama natin preachers, nahihirapan din sa sitwasyon. Nag-aaral, mag-aaral na naman, mag-outreach. Minsan, huwag nyo nang pagtakhan kung kahit sa prayer meeting o kahit sa fellowship, nakakatulog na dahil sa puyat.
Pero the mere fact na yung presence nila ay naririyan, that is loyalty. Ako, sa loob ng 30 taon, bilang na bilang yung araw na hindi ako presente sa gawain ng Panginoon. Bilang na bilang yung araw na ako'y nag-live sa ministry. Bumagyo, umulan, bumaha, kahit walang masakyan, kahit walang gawain minsan, naroroon ako. Just to prove my loyalty. Hindi lang sa ministry, kundi sa Panginoon. And hopefully tonight, you learn something out of that. Our keyword is loyalty. Nawa, maging loyal tayo, tapat tayo sa paglilingkod sa Diyos. At ang inyong pagparito, ang inyong pagbibiyahe, ang inyong pagpupuyat, ang inyong pagpapagod, ang inyong pagkakaloob, ay alam ko, ipinakita niyong tapat nga kayo sa inyong paglilingkod. Tumayo tayo. Taas natin ang ating mga prayer requests. Hawakan natin. Hawakan nyo lang muna. Habang nakapikit kayo, pakinggan natin itong awiting ito. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear my love for your faithfulness to me. I carry it everlasting arms. You'll never let me go through it all.
You'll never let us go, Lord. Never let me go through it all. You never let me go through it all. Pikit natin ang ating mga mata muli at yuko natin bahagi ang ating mga ulo. Tayo magpasalamat sa Diyos. Panginoon, salamat sa iyong mga salita na ipinunla mo sa amin ngayong gabi. Salamat na pinaalalahanan mo po kami. Dahil minsan totoo, hindi na kami nagiging tapat sa iyo. Nakakaligtan na namin ang aming mga gampanin at tungkulin. O kung gawin man namin ito'y napipilitan na lamang. Ngayong gabi, salamat at napukaw muli ang aming damdamin. At para may pakita namin, Panginoon, ang aming katapatan sa iyo at sa pagsunod, ito kami muli magsasabi at mangangakong kahit sa mga paghirap, kahit sa mga problema, kahit sa mga dagok, kahit sa mga pagsubok, aalalahanin namin at susunod kami sa iyo dahil naniniwala kami ay tinawag mo. Pakinggan natin itong awiting ito na lalong mag-i-inspire sa atin. Sa kabila ng ika'y tinaligdan, sa kabila ng ako'y walang alam, tinawag mo ako sa'yo, ubasan. Sa kabila ng ako'y makasalanan, sa kabila ng ika'y tinaligdan, sa kabila ng ako'y walang alam, tinawag mo ako sa'yo, ubasan. Tinawag mo, tinawag mo, tinawag mo ako, O Diyos, ako'y tinawag mo, tinawag mo, tinawag mo, tinawag mo ako para lang sa'yo. Ang buhay ko ngayon'y may kapayapaan. Ang buhay ko ngayon'y may kagalakan. Ang buhay ko ngayon ay may kalayaan. Maglilingkod sa'yo magpakailanman. Tinawag mo, tinawag mo, tinawag mo ako, O Diyos, ako'y tinawag mo, tinawag mo, tinawag mo, tinawag mo ako para lang sa'yo. Tinawag mo, tinawag mo, tinawag mo ako, O Diyos, ako'y tinawag mo, tinawag mo, tinawag mo, tinawag mo ako para lang sa'yo.
Tinawag mo ako para lang sa'yo. Tinawag mo ako para lang sa'yo. Tayo ay para sa Diyos. Kaya tayo tinawag ay tayo para sa Kanya. Ipagpatuloy natin yan. Huwag natin nang sayangin ang mga nalalabing buhay natin dito sa mundo. Igugol na natin sa paglilingkod sa Diyos. Tayo manalangin, itaas nyo na mga sangkap na daladala natin, pati ang mga prayer requests. At huwag po kayong mag-aagawan sa paglabas, at huwag nyong iuwi yung mga prayer requests ninyo. Ihulog nyo dyan sa mga collection bags ng mga collectors natin. Tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat sa iyong mga salita na aming tinanggap ngayong gabi. At salamat din na nabigyan mo kami ng pagkakataon na idulog sa iyo ang aming mga panalangin. Alam namin at batid namin na sa aming pananampalataya ay inangkin na namin, Panginoon, na lahat ng mga prayer requests namin ay answered prayer na. At pagpalain mo rin ang kanilang mga handog. Bless mo ito, Panginoon, upang maganap ang iyong pangako na ito'y ibabalik mo ng siksik, liglig at umaapaw. Pagpalain mo rin ang mga sangkap na iba pa na hawak ng kanilang mga kamay, ang kanilang mga panyolito, mga dilantar, mga langis, tubig, asin, bags, wallets, Biblia, rosaryo, passport, mga dokumento at papeles, Panginoon. Dalangin ko na itong mga sangkap na ito'y pagpalain mo at pag ginamit, maparangalan ka't maluwalhati. Hiling ko rin ang iyong patuloy na pag-iingat habang uwi kaming lahat. Ingatan kami sa daan. Suguin mo ang iyong mga anghel at tanuran ng aming daraan, ano pang malayo kami sa mga sakuna, aksidente at masasamang loob. At ihatid kaming ligtas sa aming mga tahanan. At lahat ng ito'y amin ang inaangkin, pinasasalamatan at ibinabalik sa iyong kapurihan sa matamis na pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. God bless you. Pagpalain tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Give thanks with a grateful heart. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.